Isang pirma lang ang katumbas ng 10 taong sakripisyo. Habang pinipirmahan ko ang kontratang nagpawalang bisa sa lahat ng pinaghirapan ni Papa, yakap ni Marcelo ang babaeng ipinalit niya sa akin. Ang aking buong mundo, gumuho sa isang kisap mata. Ngunit sa pagpatak ng bawat luha, isang bagong Helena ang isinisilang. Hindi na ang asawang sunod-sunuran, kundi ang babaeng wawasak sa kanila. Helena, huwag kang assuming. Ang kumpanyang ito ay hindi mo na pagmamay-ari at lalong hindi na kita kailangan sa buhay ko. You are just a pathetic burden I had to carry all these years. Ang boses ni Marcelo ay matigas. Walang bahid ng pag-aalinlangan, parang isang talim na humiwa sa katahimikan ng opisina. Nakatayo si Helena sa likod ng pintong bahagyang nakabukas. Hawak-hawak ang isang tray ng mainit na kape na inihanda niya para sa kanyang asawa. Ang singaw ng kape ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng opisina, nakaupo si Marcelo sa kanyang swivel chair, habang si Bianca naman, ang babaeng itinuring ni Helena na parang kapatid, ay nakahilig sa mesa. Ang mga daliri nito ay nakasabit sa leeg ni Marcelo. Ang tray sa mga kamay ni Helena ay tila naging napakabigat, isang pasanin ng 10 taong pagsasakripisyo na biglang naging walang kabuluhan. Ang mga daliri niya, na ilang sandali lang ay maingat na nagtimpla ng kape, ayon sa eksaktong timpla na gusto ni Marcelo, ay nagsimulang manginig. Hindi siya makahinga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang barado ng malapot na luha na hindi makalabas. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, maputla, may bahid ng pagod, ang mga kamay na nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito noong nagsisimula pa lamang silang mag-asawa. Ilang taon mo siyang pinagmukhang tanga, Marcelo? Nakakaawa naman ang asawa mo. Malakas na halakhak ni Bianca, na sinundan ng isang mapang-asar na halik sa pisngi ng lalaki. Ang lahat ng ito ay parang isang masamang panaginip, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay masyadong totoo. Ang kape na dala niya ay nagsimulang tumalsik sa gilid ng tray. Sa isang iglap, ang mga ala-ala ng mga gabing hinintay niya si Marcelo, ang mga araw na pinili niyang maging tahimik para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pagsasama, ay nagkawatak-watak. Lahat ng pag-ibig na ibinigay niya, lahat ng tiwalang itinanim niya, ay sinunog ng mga salitang narinig niya ngayon. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, ito ba ang nararapat sa akin? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang matulis na karayom na humuhukay sa kanyang sugatang puso. Hindi siya galit sa paraang gusto niyang manakit. Galit siya dahil sa katangahan niyang maniwala sa isang pag-ibig na binuo sa mga kasinungalingan. Sa gitna ng dilim na unti-unting bumabalot sa kanyang paningin, naramdaman ni Helena ang pagtigas ng kanyang mga kalamnan. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Ang sakit ay nagbago ng anyo, naging isang apoy na handang tumupok sa lahat ng nanlinlang sa kanya. Siya ay nanatiling nakatayo roon, isang anino sa labas ng pintong naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Ang tray ay hawak pa rin niya, ngunit ang paglilingkod na dati ay tanda ng pagmamahal ay naging simbolo na lamang ng kanyang pagiging bulag. Ano pa ang natitira sa kanya sa mundong ito kung ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ang siya ring bumitaw sa kanyang kamay sa gitna ng bangin? Dahan-dahang inilapag ni Helena ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, tila isang taong nawalan ng kaluluwa. Hindi niya magawang pumasok sa loob. Kung papasok siya, baka hindi na niya mapigilan ang sarili na sumabog. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat sa sahig na dati ay pinangarap niyang gawing tahanan para sa kanilang mga magiging anak. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng ingay ng tawanan mula sa sala. Naroon ang kanyang biyenan na si Doña Consuelo, at sa tabi nito, nakaupo si Bianca, ang babaeng ilang minuto ang nakalipas, ay humahalik sa kanyang asawa. Ang eksenang ito ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Helena, nasaan ang kape ni Marcelo? Bakit ang tagal mo? Bungad ni Doña Consuelo, ang boses ay puno ng pagkayamot. Hindi man lang nito tinignan si Helena, abala ito sa paghimas sa braso ni Bianca. Mabuti pa si Bianca maalalahanin, nakapagdala pa ng paborito kong kakanin. Napahigpit ang hawak ni Helena sa kanyang bag. Ang pagtrato sa kanya na parang isang katulong sa sarili niyang bahay ay hindi na bago. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay may dalang lason. Tumingin si Bianca sa kanya,
Ang mga mata ay nagniningning sa pagkukunwari. Huwag kang magalit, Helena. Alam ko namang pagod ka sa opisina kaya ako na ang nagpresentang sumama kay Doña Consuelo para hindi siya mabagot. Salamat, Bianca, napakabuti mo talaga, sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay kalmado, kahit na sa loob niya ay parang may kumukulo. Dapat lang na matuto ka sa kanya, Helena, dagdag ni Doña Consuelo habang kinukuha ang supot ng kakanin mula kay Bianca. 10 na kayong taon ni Marcelo, pero ni isang apo ay wala tayong makita. Siguro kung ibang babae ang pinakasalan ng anak ko, baka may mga bata na sa bahay na ito. Ang mong bawat salita ay tumama sa puso ni Helena. Ang kawalan nila ng anak ay isang sensitibong paksa, isang sugat na lagi nilang pilit na tinatabunan ng pag-asa. Ngunit ngayon, narinig niya ang katotohanan. Hindi sila nagkakaanak dahil hindi iyon ang prioridad ni Marcelo, o marahil dahil sa mga lihim na tinatago nito. Hindi sumagot si Helena. Yumukod lamang siya, isang gawaing paggalang na tila naging kadena na sa kanyang leeg. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mahinang bulong ni Bianca sa kanyang biyanan, isang tunog na parang kagat ng ahas. Doña Consuelo, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ang pamilyang ito. Pagpasok sa kanyang silid, isinara ni Helena ang pinto at sumandal dito. Ang bawat bahagi ng bahay na ito ay saksi sa kanyang pagtitiis. Naglakad siya patungo sa bintana, tinitigan ang dilim ng gabi. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko hahayaang yurakan ang aking dignidad para lamang sa isang pangakong nabulok na sa ilalim ng kanilang kasinungalingan? Isang bagay ang malinaw sa isipan ni Helena. Ang pagiging mabait ay hindi sapat upang protektahan ang kanyang sarili. Kung ang pamilyang ito ang nais nilang maging playground ng kanilang pagtataksil, sisiguraduhin ni Helena na ang bawat laro ay may katumbas na kabayaran. Hating gabi na, ngunit ang mga mata ni Helena ay nananatiling gising, nakapako sa kisame. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga puno ng mangga sa hardin. Lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa dingding na tila mga multo ng nakaraan. Hindi pa umuuwi si Marcelo. Sa mga nakaraang buwan, ito na ang naging normal, ang mga dahilan tungkol sa mga meeting na hindi natatapos. Ang mga tawag na kailangang sagutin sa labas ng silid. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat paggalaw ay ingat na ingat upang hindi gumawa ng kahit anong kaluskos. Naglakad siya patungo sa opisina ni Marcelo sa loob ng mansyon. Ito ang lugar kung saan itinatago ang mga dokumentong may kinalaman sa huling habilin ng kanyang ama. Nang marating ang pinto, pinihit niya ang hawakan. Nakakandado ito, gaya ng inaasahan. Ngunit alam ni Helena ang code, ang kaarawan nila ni Marcelo. Sa bawat pagpindot ng mga numero, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang ritmong hindi niya mawari kung takot ba o pananabik. Sa huling pindot, tumunog ang mekanismo at bumukas ang pinto. Ang silid ay amoy mamahaling tabako at pabango ni Bianca. Isang amoy na kailanman ay hindi niya na makakalimutan. Naglakad siya patungo sa drawer sa ilalim ng mesa kung saan nakatago ang mga blueprint at mga kontrata ng kumpanya. Nilampasan niya ang mga folder na may label na current projects. Hinanap niya ang lumang lockbox na gawa sa kahoy, ang huling alaala na iniwan ng kanyang ama bago ito pumanaw sa isang aksidente sa construction. Pagbukas ng box, bumungad ang mga dokumentong nakatali ng lasong pula. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang papel na nakasingit sa ilalim ng isang legal document. Hindi ito kontrata. Ito ay isang kopya ng isang property transfer agreement na pirmado ng pangalan ni Marcelo, ngunit ang petsa ay ilang araw bago mamatay ang kanyang ama. Paano ito nangyari? Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang dokumentong ito ang nagpapatunay na ang pagmamay-ari ng mga lupain ng kanyang ama ay inilipat sa pangalan ni Marcelo nang walang pahintulot ni Helena. Ang lahat ng tiwala, ang lahat ng pagsasakripisyo, isang napakalaking pandaraya. Biglang tumunog ang isang sasakyan sa driveway. Ang tunog ng makina ay unti-unting humihina hanggang sa tumigil ito. Boses ni Marcelo ang narinig niya sa ibaba, kasabay ng tawa ni Bianca. Sigurado ka bang tulog na siya? Boses ni Bianca, matinis at puno ng pangungutya. Huwag mo siyang intindihin. Ang babaeng yan, kahit anong gawin ko, mananatiling bulag sa katotohanan, sagot ni Marcelo. Ang bawat salita ay parang isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang asawang naghihintay ng pag-ibig.
Si Helena ngayon ay isang babaeng nakahawak sa isang ebidensyang kayang magpabagsak sa buong mundo ni Marcelo. Sa dilim ng silid, itinago ni Helena ang dokumento sa loob ng kanyang damit. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang nagngangalit na emosyon. Hindi siya pwedeng mahuli ngayon, hindi pa. Habang papalapit ang mga yabag sa hagdan, tumayo si Helena sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay unti-unting nababalot ng lamig ng paghihiganti. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng pinto. Ramdam ni Helena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bawat pintig ay parang tambol na nagbababala sa kanyang panganib. Mabilis niyang isinara ang drawer, pinanatiling kalmado ang kanyang mga kamay kahit na ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagnanais na tumakbo. Helena, gising ka ba? Ang boses ni Marcelo na may halong iritasyon at pagdududa. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Marcelo. Binibigyang diin ang mga linyang dulot ng alak at pagod. Sa likuran niya, sumilip si Bianca, ang kanyang mga mata ay parang nang uusig na tingin ng isang ibon sa kanyang biktima. Anong ginagawa mo rito sa oras na to? Tanong ni Marcelo, ang kanyang mga mata ay nag-i-scan sa loob ng silid. Tila hinahanap kung may ginawa siyang mali. Huminga ng malalim si Helena. Ginamit niya ang bawat onsa ng kanyang lakas upang panatilihin ang isang blankong ekspresyon. Hindi ako makatulog. Hinahanap ko ang mga record ng Charity Foundation ni Papa. Akala ko kasi ay may kailangan akong pirmahan para sa audit sa susunod na linggo. Tumingin si Bianca sa paligid. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa drawer na kakasarado lang ni Helena. Charity, sa oras na ito, masyado ka namang masipag, Helena. O baka naman, may iba kang hinahanap? Ngumiti ng bahagya si Helena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bianca, hindi kita tinatanong. At bakit ka nandito? Hindi ba't dapat ay nasa bahay ka na para magpahinga? O baka naman nakalimutan mo na kung saan ang lugar mo sa bahay na ito? Tumigas ang panga ni Marcelo. Helena, huwag mong kausapin ng ganyan si Bianca. Siya ang tumutulong sa akin sa mga papeles na hindi mo na kaya pang intindihin. Ang mga salitang iyon, ang nagpadala ng pait sa lalamunan ni Helena, ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ko na kaya o ayaw niyo lang na malaman ko ang totoo? Nanahimik ang buong silid. Tanging ang ugong ng aircon ang maririnig. Nakita ni Helena ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Bianca. Isang saglit na pagkabigla bago ito bumalik sa pagiging mapang-asar. Marcelo, hayaan mo na siya. Baka pagod lang siya sa mga gawaing bahay. Ani Bianca habang humahawak sa braso ni Marcelo. Umuwi na kayo, malamig na sabi ni Helena. Pagod ako, at bukas may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga dokumento ng kumpanya. Lumabas si Helena, nilampasan niya ang dalawa ng hindi man lang lumingon. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran, punong-puno ng pagdududa. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, mabilis niyang inilabas ang papel na kinuha niya. Ang bawat letra sa kontrata ay tila sumisigaw ng katotohanan. Hindi na ito isang simpleng alitan ng mag-asawa. Ito ay isang digmaan. Sa labas, narinig niya ang mahinang bulong ni Marcelo. Sigurado ka bang walang nakita ang babaeng yun? Hindi ko alam, sagot ni Bianca. Pero kung nakita niya ang anumang bagay, kailangan na nating tapusin ang laro. Napatitig si Helena sa pinto. Ang laro? Kung laro ang gusto nila, sisiguraduhin niyang sila ang unang mawawalan ng pyesa. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila mapanukso. Pagbaba ni Helena sa hapagkainan, nakita niya si Marcelo na abala sa kanyang telepono, habang si Bianca naman ay naglalagay ng paboritong prutas ni Marcelo sa kanyang plato. Ang eksena ay pamilyar, ngunit ngayon wala na ang hapdi sa puso ni Helena. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kalinawan, ang kalinawan ng taong handa ng sumabog. Helena, bakit ang aga mo? Tanong ni Marcelo nang hindi tumitingin. May kailangan ka ba? Umupo si Helena sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa dalawa. Marami, Marcelo. Lalo na ang tungkol sa mga dokumentong nakita ko kagabi. Tila may mga pirma roon na hindi ko matandaan kung kailan ko ibinigay ang pahintulot. Tumigil sa pagnguya si Marcelo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tinidor at kutsara. Ang katahimikan sa paligid ay naging mabigat, halos hindi makahinga si Bianca sa tabi niya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Marcelo, ang boses ay pilit na pinapakalma. Mga lumang papeles lang yon mula sa panahon ni Papa. Talaga? Tumingin ng diretso si Helena sa mga mata ni Marcelo. Dahil sa pagkakaalam ko, ang mga lupang nasa ilalim ng current projects ay dapat na nakapangalan sa Charity Foundation ni Papa. Ngunit bakit tila
na isalin ang titulo sa isang private holding company na hindi ko kilala. Si Bianca ay biglang tumayo. Ang kanyang baso ng tubig ay muntik ng matabig. Helena, baka naman nagkamali ka lang ng basa. Masyadong komplikado ang mga legal terms na yan para sa'yo. Hindi ako nagkamali, Bianca, sagot ni Helena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad na ngayon lang lumabas. At hindi ko na kailangang maging eksperto para malaman na ang isang asawa ay may karapatan sa mga ari-ariang bahagi ng conjugal property. Tumayo si Marcelo, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Huwag mo akong idaan sa mga legal na banta, Helena. Sa kumpanyang ito, ako ang nagpapatakbo ng lahat. Kung wala ako, babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Baka ikaw ang bumagsak, Marcelo, sagot ni Helena habang tumatayo rin. Hindi siya umurong. Dahil ang bawat pirma na hindi ko ginawa ay isang krimeng maaari nating ipasuri sa mga kinauukulan. Naglakad si Helena patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya sa dalawa. Ang kanilang mga mukha ay bakas na ng takot at pag-aalala. Enjoy your breakfast, sabi ni Helena ng may mapait na ngiti. Dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang susunod na singil. Paglabas niya ng mansyon, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa. Alam niyang ito ang hudyat ng digmaan. Sa kanyang bag, dala niya ang mga dokumentong magsisilbing unang bala sa kanyang pagbawi. Hindi na siya magiging anino. Siya na ang magiging bagyo na wawasak sa kanilang mga kasinungalingan. Ang bawat oras sa opisina ay tila isang mahabang paghihintay sa isang sakunang hindi maiiwasan. Pagpasok ni Helena sa building ng kumpanya, naramdaman niya ang kakaibang tensyon. Ang mga empleyado ay umiiwas ng tingin. Ang iba naman ay bumubulong sa likod ng kanilang mga kamay. Alam niyang kumalat na ang balita tungkol sa pag-aaway nila ni Marcelo sa almusal. Sa loob ng kanyang opisina, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Inilabas niya ang laptop at sinimulang suriin ang mga digital audit trail. Alam niyang hindi sapat ang mga dokumentong papel. Kailangan niya ng digital evidence na magpapatunay na si Marcelo at Bianca ang nag-imbento ng mga peking transaction. Biglang bumukas ang pinto. Si Bianca dala ang isang makapal na folder at ang kanyang nakasanayang mapanirang ngiti ay pumasok ng walang katok. Helena, kailangan daw pirmahan ni Marcelo ang mga report na ito. Pinapabigay niya. Hindi man lang lumingon si Helena. Iwan mo sa mesa, Bianca, at huwag mo nang ulitin ang hindi pagkatok. Hindi na kita kinikilala bilang personal na assistant mula ngayon. Tumigil si Bianca, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang folder ng malakas, isang tunog na dumagundong sa katahimikan ng silid. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong paalisin? Si Marcelo ang boss dito at siya ang nagdesisyon na ako ang humawak ng mga papeles. Tumingin si Helena kay Bianca. Ang babaeng ito, na dati ay pinagkakatiwalaan niya ng mga sikreto, ay isa na lamang estranghero na puno ng inggit. Hindi mo hawak ang kumpanyang ito, Bianca. Hawak mo lang ang atensyon ng isang lalaking hindi marunong sumunod sa sumpa ng kasal. Pero tandaan mo, ang kapangyarihang hiram ay madaling bawiin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bianca, ang kanyang boses ay may bahid ng kaba na pilit niyang ikinukubli. Sa susunod na board meeting, malalaman mo rin? Sagot ni Helena ng may kalmadong tono. Ngayon, lumabas ka na. May mga taong mas mahalaga ang oras kaysa sa mga laro mo. Nang lumabas si Bianca, ramdam ni Helena ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na hinarap niya si Bianca ng may ganitong katapangan. Ngunit sa paglabas ng babae, isang mensahe ang pumasok sa kanyang computer. Mula ito sa isang hindi kilalang account. Check the hidden server file. Inheritance_final. The password is your father's favorite song title. Nanigas si Helena. Ang paboritong kanta ng kanyang ama ay Dahil Sa'yo. Dahan-dahan niyang itinipa ang mga titik. Sa isang iglap, bumukas ang isang folder na naglalaman ng mga video record ng mga pag-uusap ni Marcelo at Bianca noong mga panahong bago pumanaw ang kanyang ama. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Marcelo ay malinaw na maririnig. Isang pag-amin na sadyang pinabayaan ang mga safety protocol sa konstruksyon upang makuha ang insurance money. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Helena. Hindi lang ito basta pagtataksil sa asawa. Ito ay pagtataksil sa dugo at alaala ng kanyang ama. Ang galit na dati ay apoy, ngayon ay naging yelo
Malamig, matalim at handang pumatay ng anumang hadlang sa katarungan. Ngayon, Marcelo, ngayon malalaman mo na ang bawat butil ng sakit na idinulot mo sa amin ay may katapat na dagok. Ang mansion ni Helena ay abala sa paghahanda para sa anniversary gala ng kanilang kumpanya. Sa mga mata ng lipunan, ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay. Ngunit para kay Helena, ito ang entablado kung saan niya gagawin ang huling pagtatanghal. Sa loob ng kanyang silid, nakatingin siya sa salamin habang isinusuot ang isang simpleng itim na gown. Hindi ito damit para sa pagdiriwang. Ito ay kulay ng pagluluksa para sa relasyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Helena, bakit hindi ka pa handa? Kanina pa naghihintay ang mga bisita sa baba. Sigaw ni Marcelo mula sa labas ng pintuan. Ang boses nito ay puno ng pagkainip at pagyayabang, isang lalaking wala nang pakialam sa nararamdaman ng kanyang asawa dahil sigurado siyang hawak niya ang lahat. Pagbukas ni Helena ng pinto, nakita niya si Marcelo na nakasuot ng mamahaling tuxedo, hawak ang kamay ni Bianca na nakasuot ng isang magarbo at mapang-akit na gown na tila para sa isang reyna. Ang kapal ng mukha ng dalawa ay walang katulad. Masyadong magarbo ang gown mo, Bianca, puna ni Helena habang nilalagpasan sila. Akala ko ba assistant ka lang? Bakit parang ikaw ang bida sa gabi ng kumpanya namin? Tumawa si Bianca ng mapait. Sa mga panahong ito, Helena, ang mga taong tulad mo ay naiiwan na sa nakaraan. Marcelo, halika na. Huwag nating paghintayin ang mga investors. Habang bumababa sila sa malaking hagdan, ang mga mata ng mga bisita ay nakatutok sa kanila. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga langgam na gumagapang sa dingding. Ramdam ni Helena ang init ng mga ilaw, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa USB drive na nakatago sa kanyang clutch bag. Nang makarating sila sa entablado, kinuha ni Marcelo ang mikropono. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagbabalat kayo. Sa loob ng 10 taon, ang kumpanyang ito ay naging simbolo ng dedication. At higit sa lahat, ang aking asawa, si Helena, ang naging pundasyon ng aking tagumpay. Hindi na nakapagpigil si Helena. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, dahan-dahan siyang lumapit sa sound booth. Ang technician ay kilala niya, isang matapat na empleyado na matagal nang pinahirapan ni Marcelo. Isang mabilis na pagtango ang naganap sa pagitan nila. Marcelo, boses ni Helena na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, dahilan upang mapatigil ang lahat. Ang pundasyon ay hindi lang binuo sa dedikasyon, ito ay binuo sa katotohanan. Tumingin si Marcelo sa kanya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Helena, anong ginagawa mo? Pinapakita ang regalo ko para sa ating anibersaryo, sagot ni Helena. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagbago. Ang mga video file mula sa nakatagong server ay nagsimulang tumugtog. Ang boses ni Marcelo na nagpaplano ng kapabayaan sa construction, ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian at ang mga mapanirang salita ni Bianca tungkol sa pag-ari ng kumpanya, lahat ay nakapaskil sa harap ng mga investors, ng mga kasosyo at ng media. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging nakabibingi. Ang mga mukha ng mga bisita ay unti-unting napalitan ng gulat at pagkasuklam. Si Bianca ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang gown ay humahampas sa makinis na tiles, habang si Marcelo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa harap ng libu-libong matang nakatingin sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Tanging ang ugong ng mga ilaw at ang mahinang paghikbi ni Bianca ang maririnig. Sa screen, paulit-ulit na tumutugtog ang mga ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ang bawat matang nakatingin kay Marcelo ay tila mga punyal na humahaplos sa kanyang natitirang dangal. Helena, patayin mo ang screen na yan! Sigaw ni Marcelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang lapitan si Helena, ngunit hinarangan siya ng mga security guard na inutusan na mismo ng mga board member. Wala na, Marcelo, ang lahat ng itinayo mo sa ibabaw ng kasinungalingan ay guguho na, sagot ni Helena. Ang boses niya ay kalmado, isang kaibahan sa kaguluhang bumabalot sa paligid. Biglang nagsalita ang isa sa mga pangunahing investor, isang matandang lalaki na kilalang may mataas na prinsipyo. Marcelo, hindi namin mapapalampas ang ganito kalaking krimen. Ang pagbabanta sa buhay ng mga manggagawa para sa pera, hindi namin hahayaang madungisan ang aming pangalan ng iyong kadumihan. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay nagsimulang magliyab. Ang mga headline para sa susunod na araw
ay unti-unti nang nabubuo sa isipan ng lahat. Ang pagbagsak ng isang maling bayani, si Bianca na nakaluhod pa rin, ay sinubukang humingi ng tulong kay Marcelo. Marcelo, sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong pinilit mo lang ako. Napatingin si Marcelo kay Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng kasuklaman. Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang mga bagay na ito. Ang pagtuturuan ng dalawa ay naging isang maduming eksena. Ang pag-ibig na ipinagpalit nila sa katapatan ay nauwi sa isang kasuklam-suklam na sisi. Para kay Helena, ang makita silang dalawa na nagwawasak sa isa't isa ay ang pinakamagandang tanawin na kanyang nasaksihan. Tama na, putol ni Helena sa kanilang pagtatalo. Lumapit siya sa mikropono, ang kanyang tindig ay matatag. Ang kumpanyang ito ay hindi pag-aari ng mga taong walang konsensya. Bilang may-ari ng majority shares, idinedeklara ko ang pagpapatalsik sa posisyon ni Marcelo at Bianca. Ang lahat ng legal na proseso ay sisimulan na bukas ng umaga. Sa isang iglap, tinalikuran ni Helena ang entablado. Hindi na niya kailangan pang manatili. Ang kanyang misyon ay tapos na. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, hindi niya nilingon ang mga taong dating nagpakitang tao sa kanya. Paglabas niya ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya palayo sa hotel ay isang hakbang patungo sa isang buhay na malaya. Sa tanikala ng nakaraan, wala na ang takot. Wala na ang gabi-gabing pagtitiis. Ang natitira na lamang ay ang bukas na naghihintay, isang bukas na siya mismo ang susulat. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana ay bumaba, at ang mukha ng isang taong matagal na niyang hindi nakikita ay bumungad sa kanya. Ang taong may hawak ng susi sa isa pang lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang sasakyan ay isang itim na sedan na tila bahagi ng anino ng gabi. Habang bumababa ang bintana, bumungad ang mukha ni Attorney Ricardo, ang dating abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng sigla, ngayon ay tila may dalang bigat ng isang lihim na matagal nang ibinabaon. Helena, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Ricardo ay mababa, halos pabulong, ngunit may dalang bigat na nagpatigil sa paghinga ni Helena. Ricardo, bakit ka nandito? Akala ko ay matagal ka nang nanirahan sa probinsya. Tanong ni Helena, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Hindi ako makapunta rito kung hindi dahil sa isang mahalagang dokumento na iniwan ng iyong ama bago siya tuluyang pumanaw. Sagot nito habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Hindi lang si Marcelo ang kailangan mong bantayan. May mga taong mas malalim ang motibo sa pagbagsak ng inyong pamilya. Sumakay si Helena sa sasakyan. Ang loob nito ay amoy lumang papel at tabako. Amoy na nagdala sa kanya pabalik sa opisina ng kanyang ama. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel, nakita niya sa rearview mirror ang mga nagkakagulong reporter sa labas. Ang mga ilaw ng flash ay tila mga bituin na unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Ano ang ibig mong sabihin, Ricardo? Hindi ba't si Marcelo lang ang may pakana ng lahat? Tanong ni Helena, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa mga posibilidad. Inilabas ni Ricardo ang isang makapal na brown envelope at inilapag ito sa pagitan nila. Si Marcelo ay isang manlalaro lamang, Helena. Ngunit merong isang puppet master sa likod ng lahat ng ito. Ang taong nagbigay ng pondo kay Marcelo noong simula pa lamang. Ang taong nag-utos na burahin ang lahat ng bakas ng iyong ama sa kumpanya. Binuksan ni Helena ang envelope. Ang mga dokumentong bumungad sa kanya ay hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa isang matandang kasunduan ng kanilang pamilya at ng isang makapangyarihang angkan sa industriya. Ang pangalang nakasulat sa dulo ng dokumento ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Hindi ito tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pangalan sa papel. Dahil ikaw na lang ang natitirang pag-asa para itama ang pagkakamaling ito, sagot ni Ricardo. At dahil Helena, ang iyong ama ay hindi lamang aksidente ang ikinamatay. Siya ay pinatahimik. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na humampas sa kanyang dibdib. Ang sakit, ang galit, ang bawat emosyong naramdaman niya kanina ay nagbago ng anyo. Hindi na ito tungkol sa asawang taksil. Ito na ay tungkol sa katarungan para sa isang amang ninakawan ng buhay. Tumigil ang sasakyan sa isang liblib na bahagi ng syudad, malapit sa lumang bodega na pag-aari ng kanilang pamilya. Sa loob ng dilim,
may isang anino na naghihintay. Ang susunod na piraso ng palaisipan na magbabago sa kapalaran ni Helena habang buhay. Ang hangin sa loob ng lumang bodega ay mabigat, puno ng alikabok at amoy ng kalawang. Sa bawat hakbang ni Helena, ang sahig ay lumilikha ng tunog na parang isang mahinang daing. Isang paalala na ang lugar na ito ay matagal nang kinalimutan ng panahon. Sinundan niya si Ricardo sa gitna ng malawak na espasyo, kung saan tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga sirasirang bintana ang nagsisilbing tanglaw. Huminto si Ricardo sa tapat ng isang lumang cabinet na yari sa bakal. Dito itinago ng iyong ama ang lahat. Hindi lang mga dokumento ang kanyang iniwan, Helena. Inilagay niya ang lahat ng ebidensya sa isang digital vault na siya lamang ang nakakaalam. Habang pinihit ni Ricardo ang kandado, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa madilim na sulok ng bodega. Huminto si Helena, ang kanyang buong katawan ay nanigas. May iba pa rito, Ricardo, pabulong niyang sabi. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala, sagot ni Ricardo, ngunit ang kanyang boses ay tila kulang sa tiwala. Mula sa dilim, isang anino ang lumabas. Hindi ito isang kalaban na armado ng baril o patalim. Ito ay isang lalaki, may edad na, ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad na hindi may kakaila. Siya si Don Alfonso, ang kinatatakutang patriarch ng angkang karibal ng kanilang pamilya. Helena, ang boses ni Don Alfonso ay malalim, parang dagundong ng kulog. Ang paghahanap sa nakaraan ay madalas nagdadala ng kamatayan. Don Alfonso? Gulat na tanong ni Helena. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang nasa likod ng pagbagsak ng kumpanya namin? Tumingala si Don Alfonso at tumawa. Isang tawang puno ng pait. Ang kumpanya ninyo ay maliit na piraso lamang sa isang mas malaking laro. Ang iyong ama ay may hawak ng isang sikreto na kayang magpabagsak sa mga taong nasa tuktok ng gobyerno. Hindi si Marcelo ang pumatay sa kanya. Si Marcelo ay isa lamang kasangkapan na ginamit upang ilayo ang atensyon sa tunay na salarin. Napahawak si Helena sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng puzzle na kanyang binubuo ay unti-unting nagbabago ng anyo. Ang galit niya kay Marcelo ay tila naglaho, napalitan ng isang mas malalim na takot. Kung si Marcelo ay kasangkapan lamang, sino ang tunay na nagpapatakbo ng mga taong ito? Sino sila? Tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko masasabi ang pangalan nila ngayon, sagot ni Don Alfonso. Ngunit kung gusto mong mabuhay at makuha ang katarungan, kailangan mong pumanig sa akin. Ang mga taong pumatay sa iyong ama ay hindi humihinto hanggat hindi nila nakukuha ang vault na hinahanap mo. Biglang nakarinig sila ng tunog ng mga sasakyang humaharurot papalapit sa bodega. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang maglaro sa labas, humahanap ng paraan upang makapasok. Kailangan mo nang magpasya, Helena, seryosong sabi ni Ricardo habang inaabutan siya ng isang maliit na flash drive. Takbo, hayaan mong kami ang humarap sa kanila. Tumingin si Helena sa flash drive, pagkatapos ay kay Ricardo at sa huli ay kay Don Alfonso. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging payapa. Sa isang kisap mata, napagtanto niya na ang kanyang paghihiganti ay naging isang misyon para sa katotohanan na mas malaki kaysa sa kanyang sariling sakit. Tumakbo siya patungo sa likod ng bodega. Ang bawat yabag niya ay isang pangako na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Ang pagtakbo ni Helena sa gitna ng madilim na damuhan ay tila walang katapusan. Sa bawat hininga niya, ramdam niya ang kaba na humahaplos sa kanyang dibdib, habang sa likuran ay naririnig niya ang sunod-sunod na sigawan at ang kalabog ng mga pintuan ng bodega na tila binabaklas. Hindi siya lumingon. Alam niyang ang bawat segundong nasasayang ay buhay niya ang nakataya. Nang makalayo siya ng sapat, nagtago siya sa ilalim ng isang lumang tulay. Ang tubig sa ilalim ay dumadaloy ng mahina, lumilikha ng nakakaantok na tunog, nakasalungat ng kaguluhang nagaganap sa kanyang isipan. Hawak-hawak niya ang maliit na flash drive, ang tanging susi sa katotohanang matagal na niyang hinahanap. Ano ang gagawin ko sa ito? Ang mga boses ni Ricardo at Don Alfonso ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Kung totoo ang sinabi ni Don Alfonso, ang kanyang laban ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay laban para sa dangal ng kanyang ama, isang laban na maaaring ikapahamak ng sinumang makikialam.
Habang nagtatago, ang kanyang telepono sa loob ng bag ay biglang umilaw. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa akin ang susi ng vault, Helena. Kung gusto mong malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng iyong ama, magkita tayo sa lumang simbahan sa Santa Lucia. Mag-isa ka lang, napapikit si Helena. Ang mensaheng ito ay tila isang bitag, ngunit wala na siyang ibang paraan. Si Marcelo, na ngayon ay wala na sa kapangyarihan, ay hindi na ang kanyang pangunahing kaaway. May mas malaking puwersang gumagalaw sa dilim. Sa kanyang paglalakad patungo sa simbahan, nakita niya ang mga anino ng mga sasakyan na nagpapatrolya sa paligid. Bawat ilaw na humahawi sa kadiliman ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang marating niya ang lumang simbahan, ang katahimikan sa loob ay tila sumasakal sa kanya. Ang mga rebulto ng mga santo ay nakatingin sa kanya, tila mga saksi sa kanyang panganib. Sa gitna ng altar, may isang lalaking nakatayo, nakatalikod. Ang kanyang tindig ay pamilyar, isang tindig na nagpapatigil sa mundo ni Helena. Tatay, bulong ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Hindi ito ang kanyang ama. Ito ay isang taong matagal na niyang inakala na matagal nang pumanaw. Ang kanyang tiyuhin, ang kapatid ng kanyang ama, na sinabing namatay sa ibang bansa, 10 taon na ang nakararaan. Helena, ang boses ng lalaki ay malambot. Punong-puno ng pangungulila. Marami kang kailangang malaman. Ang lahat ng akala mong totoo ay isa lamang telon sa isang mas malaking panlilinlang. Ang bawat salita ay parang isang matulis na bagay na humahaplos sa kanyang pagkatao. Ang pamilyang itinuring niyang buo ay tila naging isang puzzle na hindi niya kailanman mabubuo ng tama. Bakit ka bumalik? Tanong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagdududa. Upang tapusin ang sinimulan ng iyong ama, sagot ng tiyuhin, habang iniaabot ang isang lumang litrato. Isang litrato ng buong angkan, kung saan may isang taong burado ang mukha sa tabi ng kanyang ama. Sino ang taong ito at bakit siya ang susi sa lahat? Ang litratong hawak ni Helena ay tila nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mukha ng taong burado ay hindi basta-basta inalis. Ito ay kinuskus ng marahas, na parang ang sino mang gumawa nito ay takot na makilala ang tao sa larawan. Tito, bakit kailangang burahin ang mukha niya? Tanong ni Helena. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, naaaninag sa loob ng simbahan ang bawat patak ng pagdududa sa kanyang puso. Lumapit ang kanyang tiyuhin, si Tio Armando, at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Helena. Dahil ang taong iyan, Helena, ay ang taong pinagkakatiwalaan ng iyong ama nang higit pa sa kanyang sariling kapatid. Ang taong iyan, ang arkitekto ng lahat ng paghihirap mo. Siya ang taong nagtulak kay Marcelo na gawin ang lahat ng kasamaang ginawa nito. Biglang bumukas ang malaking pintong kahoy ng simbahan. Isang malakas na hangin ang pumasok, dahilan upang magsayaw ang mga kandila sa paligid. Isang anino ang pumasok. Isang babaeng may suot na itim na veil. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig na bato. Armando, masyado kang madaldal, sabi ng babae. Ang boses nito ay pamilyar, malamig, at punong-puno ng awtoridad na nagpakilabot kay Helena. Pag-angat ng babae ng kanyang belo, nanlaki ang mga mata ni Helena. Hindi siya makapaniwala. Si Doña Consuelo, ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay nakatayo roon na may hawak na maliit na pistol. Ang dating matandang mukhang mapagkumbaba ay napalitan ng isang anyong puno ng bagsik at galit. Doña Consuelo, bakit? Ang tanging naibigkas ni Helena. Ang pamilya mo ang naging hadlang sa pag-angat ng aming angkan, Helena. Sagot ng matandang babae. Ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Ang iyong ama ay masyadong mabait, masyadong matuwid. Sa mundong ito, ang mga matutuwid ay hindi nabubuhay ng matagal. Ginamit ko si Marcelo, ginamit ko ang bawat taong nakapaligid sa iyo para makuha ang kumpanya at ang yamang nararapat sa amin. Ang lahat ay nagliwanag sa isipan ni Helena. Ang bawat pagmamaliit sa kanya ng biyenan, ang bawat utos na gawin niya ang mga gawaing bahay, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking pagpapahiya upang durugin ang kanyang tiwala sa sarili. Si Marcelo ay hindi lamang isang taksil. Siya ay isang tuta na sumusunod sa mga dikta ng kanyang ina. Hindi mo kami mapapatay, matapang na sabi ni Helena, kahit na ang kanyang mga binti ay nanginginig sa takot. Hindi kita papatayin, Helena.
Sagot ni Doña Consuelo habang itinutok ang baril sa dibdib ni Cho Armando. Papatayin ko ang huling taong nagmamahal sa iyo, at ikaw? Ikaw ang magiging saksi sa pagbagsak ng iyong sariling pamilya. Isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa loob ng simbahan, kasabay ng pagsigaw ni Helena. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang kumalat sa hangin, at ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa dati. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang kumalat sa ere, humahalo sa amoy ng mga kandilang nauupos. Nakatumba si Tio Armando sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at maputol-putol. Si Helena ay napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang takpan ang sugat sa dibdib ng kanyang tiyuhin. Ang pula ng dugo ay unti-unting dumidikit sa kanyang mga daliri, isang kulay na sumisimbolo sa lahat ng pagkakamali at pagtataksil na kanyang naranasan. Tio, wag mo akong iwan. Sigaw ni Helena, ang kanyang boses ay umaalingawngaw sa mataas na kisame ng lumang simbahan. Tumawa ng mahina si Doña Consuelo habang ibinababa ang baril, ang kanyang mukha ay walang bahid ng awa. Ang drama mo, Helena. Masyado kang emosyonal, kaya ka natatalo. Wala kang puso, sigaw ni Helena. Tumingin siya sa biyenan nang may matinding puot. Ang lahat ng ito, para lang sa kapangyarihan? Para lang sa perang hindi mo naman madadala sa hukay? Ang kapangyarihan ay hindi basta pera, Helena. Ito ay control. At ikaw, ang babaeng akala ko ay marupok, ay naging banta na, malamig na sagot ng matanda. Humakbang siya papalapit kay Helena. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay parang pagpitik ng orasan na naghihintay ng wakas. Biglang, ang pinto ng simbahan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi hangin ang pumasok, kundi ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis. Ang boses ni Marcelo ay narinig sa labas, puno ng pagkalito at takot. Ina, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? Napalingon si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging malamig na mamamatay tao, agad siyang nag-anyo bilang isang ina na nasasaktan. Marcelo, tulungan mo ako, ang babaeng ito. Ang tiyuhin ni Helena, sinubukan akong saktan. Napako si Helena sa kinatatayuan. Ang kapal ng mukha ng biyenan ay wala ng katapusan. Sinusubukan nitong palabasin na siya ang biktima. Ngunit hindi na ito ang Helena ng nakaraan na mananahimik lang. Kinuha ni Helena ang flash drive na nakatago sa kanyang bulsa. Sa kabila ng mga luha na bumabalot sa kanyang paningin, tumayo siya. Hinarap niya si Marcelo na ngayon ay nakatayo sa harap ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Marcelo, tingnan mo ang ina mo, sabi ni Helena. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Siya ang nag-utos sa lahat. Siya ang pumatay kay Papa. At siya ang nag-utos sa pagbaril kay Cho Armando ngayon lang. Tumingin si Marcelo sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Cho Armando na nakahandusay sa sahig. Ang mundo ni Marcelo ay unti-unting gumuho. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit kay Doña Consuelo. Ang matanda ay hindi na nakipaglaban. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Helena, puno ng isang uri ng puot na hindi kailanman maghihilom. Habang inilalabas ang posas, isang huling tingin ang ibinigay ni Doña Consuelo. Hindi pa tapos ang lahat, Helena. Ang mga anino ng pamilya mo ay hindi kailanman tatahimik. Dinala ang matanda palabas ng simbahan. Naiwan si Helena sa gitna, yakap ang kanyang tiyuhin na unti-unti nang nawawalan ng malay. Ang simbahan, na dati ay lugar ng kapayapaan, ay naging saksi sa pagkawasak ng isang dinastiyang binuo sa kasinungalingan. Ang kong mga sumunod na araw ay parang isang malabo at madilim na panaginip. Ang mansyon na dati ay puno ng ingay ng mga tao, ay naging isang tahimik na sementeryo ng mga alaala. Si Marcelo, na ngayon ay nawalan ng posisyon at kumpanya, ay madalas makitang nakaupo sa hardin, ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kawalan. Wala na ang pagyayabang, ang natira na lamang ay ang anino ng isang lalaking naging alipin ng sarili niyang ambisyon at ng kanyang ina. Pumunta si Helena sa ospital, kung saan ginagamot si Cho Armando. Ang silid ay amoy gamot at antiseptic. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa mundo ng mga taong makapangyarihan, ang buhay ay isang marupok na hibla. Nang pumasok si Helena, dahan-dahang iminulat ni Armando ang kanyang mga mata. Helena, ang lahat ng ebidensya ay nasa ligtas na kamay na. Huwag mo nang isipin yan, Tito. Ang importante ay magpagaling ka, pabulong na sagot ni Helena habang inaayos ang kumot ng kanyang tiyuhin.
Hindi ito tapos, Helena, dagdag ni Armando. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Ang mga kasabwat ni Consuelo sa gobyerno ay hindi titigil. Kailangan mong maging handa. Mayroon pang isang taong nasa likod ng lahat ng ito, ang taong tunay na nagpondo sa pagbagsak ng kumpanya ninyo mula sa simula pa lang. Ang taong iyon ay hindi pa nakakasuhan. Napaupo si Helena sa gilid ng kama. Ang kumpanya, ang pagkakaaresto kay Doña Consuelo, ang lahat ng ito ay tila panimula pa lamang ng isang mas malalim na sigalot. Akala niya ay tapos na ang kanyang pagdurusa, ngunit natanto niya na hanggat may mga taong nagtatago sa anino ng kapangyarihan, hindi siya kailanman magiging tunay na malaya. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ni Marcelo sa labas. Ang dating mapagmataas na asawa ay mukhang matanda ng 10 taon. Helena, tawag ni Marcelo. Hindi siya lumapit, nakatayo lang siya sa malayo. Alam kong wala na akong karapatan na humingi ng tawad. Pero, kailangan mong malaman, ang taong nagpondo kay Ina ay ang mismong taong nagpakilala sa akin kay Bianca. Hindi ito aksidente. Binalak nila ang lahat para sirain ang pamilya natin simula pa noong nakaraang 10 taon. Tumingin si Helena kay Marcelo. Ang lalaking ito, na dati ay kanyang katuwang sa buhay, ay isa lamang biktima ng isang mas malaking kamay na nagmamanipula sa kanila. Sino siya, Marcelo? Tanong ni Helena. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan. Ang tawag lang nila sa kanya ay ang arkitekto. At Helena, narinig ko ang usapan nila. Ikaw ang susunod na target. Isang malamig na hanging gabi ang humampas sa kanyang balat. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na kalaban ay hindi pa nagpapakita ng kanyang mukha. Ang panglokasyon ay isang pribadong yate na nakadaong sa gitna ng Manila Bay. Ang dagat ay tahimik. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa gilid ng barko. Lumilikha ng tunog na parang isang bulong ng paalam. Si Helena, suot ang isang simpleng puting coat, ay nakatayo sa deck. Sa kanyang bag nakatago ang mga dokumentong nakuha niya. Ang lahat ng ebidensya laban sa taong nagmanipula sa buhay niya sa loob ng isang dekada. Mula sa kadiliman ng cabin, lumabas ang isang lalaking nasa edad 70. Nakaupo sa isang silyang kahoy, nakatingin sa malayo. Siya si Senador Valderrama, ang taong kinikilala ng lahat bilang bayani ng bayan. Helena, hanga ako sa iyong determinasyon. Boses ng senador, kalmado, halos nakakaantok. Ang mga taong tulad mo ang nagbibigay ng kulay sa mundong ito. Huwag mo akong idaan sa mga matatamis mong salita, senador. Sagot ni Helena, ang kanyang boses ay matatag. Ang mga dokumentong ito ay sapat na para itumba ang buong imperyo mo. Tumawa ng mahina ang matanda. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang publiko sa iyo? Ikaw na asawa ng isang lalaking napatunayang kriminal? Ikaw na nagmula sa isang pamilyang binuo sa mga lihim? Hindi ko kailangan ang paniniwala ng publiko, sagot ni Helena, habang inilalabas ang isang maliit na device mula sa kanyang bag. Dahil ang lahat ng sinasabi mo ngayon ay live na ipinapadala sa mga server ng media. Ang bawat salita, bawat pag-amin mo, ang buong bansa ay nakikinig na. Nanlaki ang mga mata ng senador. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Helena, ipatigil mo yan. Hindi na maaari, senador. Ang hustisya, kahit gaano katagal ang itatagal, ay palaging may paraan para hanapin ang katotohanan. Biglang lumabas ang mga security personnel mula sa cabin, ngunit bago pa sila makalapit, ang mga sirena ng mga sasakyang pandagat ng mga awtoridad ay nagsimulang umaling-awngaw sa paligid. Ang mga ilaw ng searchlight ay tumama sa yate, binibigyang liwanag ang katapusan ng isang masamang rehimen. Si Senador Valderrama ay napaluhod. Ang kanyang imperyo na itinayo sa dugo at panlilinlang ay gumuho sa isang kisap mata. Hindi na siya ang makapangyarihang lalaki na kinatatakutan ng marami. Siya na lamang ang isang matandang lalaking nahuli sa kanyang sariling bitag. Nang ilabas ng mga awtoridad ang senador, dumaan siya sa tabi ni Helena. Hindi pa tapos ang laban, Helena. May mga taong mas masama pa sa akin na magpapatuloy nito. Tumingin si Helena sa dagat. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa abot-tanaw, binibigyang kulay ang madilim na tubig. Hayaan mo silang dumating. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa dilim. Sa wakas, ang hangin ay naging magaan. Ang sakit, ang galit, ang bawat pasanin ng 10 taon ay unti-unting napawi. Hindi na siya ang asawa, hindi na siya ang biktima. Siya ay si Helena, isang babaeng malaya, isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling kasaysayan.
6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ni Senador Valderrama. Ang mansyon na dati ay saksi sa kalungkutan at pagpapanggap ay puno na ngayon ng buhay at liwanag. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin ng umaga, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Sa kanyang silid-aralan, nakaupo si Helena, abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa pagpapatakbo ng Foundation for Justice and Truth, isang organisasyong itinatag niya para tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso at korupsyon. Ang bawat pirma niya ay may dalang kumpiyansa. Hindi na ito ang kamay na nanginginig sa takot, kundi ang kamay ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Pumasok si Cho Armando na ngayon ay maayos na ang kalusugan, bitbit ang isang tasa ng kape. Helena, may mga bisita ka sa baba. Sila ang mga representante mula sa mga komunidad na tinulungan natin. Ngumiti si Helena. Salamat tito, susunod na ako. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal niyang hinangad. Hindi naging madali ang pagpapatawad. Hindi niya pinatawad si Marcelo o si Doña Consuelo para sa kanilang mga ginawa. Ang hustisya ay hinayaan niyang gumulong sa korte, ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraang sarili na naging bulag sa ngalan ng pag-ibig. Sa labas ng gate, nakita niya si Marcelo na nakatayo. Hindi na ang marangyang lalaking nakilala niya noon. Nakasuot ito ng simpleng damit, papalayo na sa bayan upang magsimulang muli sa isang maliit na probinsya, malayo sa ingay ng nakaraan. Nagkatitigan sila sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pagsisisi, tanging pagtanggap lamang na ang kanilang kabanata ay tapos na. Tumango si Helena, isang maliit na pagkilala, sa isang pagsasamang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay. Pagbalik niya sa loob, naupo siya sa balkonahe. Dinaman niya ang init ng araw sa kanyang mukha.